Guys, nandito kami sa emergency. Si Deepak. Diyos ko guys, tingnan niyo. Basa pa yung pantalon ko. Nagpanik ako. Yung kasama namin yung sa bahay. Mamaya kwento ko sa inyo guys. Wala akong tulog. Pasensya na kayo, putol yung vlog ko kagabi. Wala talaga akong tulog. 4 o'clock, tapos nagising ako alas 8. So continuous na ito ng aking vlog. Ngayon may dumating dito. Marami nang nangyari guys. Kaso lang nagutom talaga ako. Ayan, nagtitinula pa ako dito. Si Yuhan, hindi ko pinapasok dahil medyo stress si Yuhan. Diyos ko guys, yung aming kapitbahay, number 1, kachismoso, sumulong dito, nasa taas siguro, ini-interview niya si Deepak. Hindi ko talaga guys alam, no? Nagtanong-tanong na kami doon. Nasa taas siya guys, tingnan natin. Yung kapitbahay namin guys, na parating hinahanap yung magkapatid ng babae, yung palakwin dito. Diyos ko guys, ang grabe ang marites dito sa amin, kung alam nyo lang. Nagtanong-tanong lang ako ng CCTV, nakaabot na sa kanya. Ayan ang sinilas niyo. Ayan, nag-interview na siya kay Deepak. Sa taas. Palakwento, yan sabi ko si Chismoso. Yan. Sana all talaga katulad ni Buwano, relax lang, parang wala lang talaga sa kanila. Ayan, daan dyan na nga siya guys. Ayan, si Kuya. So guys, nagluluto ako, dumating pa si Angkod, no, yung kapatid ni Buwa. Dumating siya. Baka mamaya isang barangay na nandito. Ay naku guys, grabe. Parang hindi ko guys alam. Baka nasunog na yung aking ginisa. Hindi ko guys alam no, anong nangyari ba? Anong nangyari? Sino ang may gawa niyan? Yung ganun, hindi ko talaga ma-explain. Kasi kahit si Deepak, wala talaga siya guys maalala. Umuwi na lang siya na may naramdaman siya guys. Dugo na yung kanyang lig. Kasi kagabi, doon ako ninervyos dahil dugo na talaga dito guys. Tapos tinignan ko yung ulo niya. May sugat. Sabi pa nung nakatira sa amin sa baba, dalhin daw dyan sa medical lang. Sabi ko, no. Sabi ko, hindi ito medical. Sabi ko na dyan lang, ganunin lang, no. Sabi ko ito, alam ko hindi siya ganun ka malalim, pero kailangan ito tahiin. Kasi makikita natin guys sa sugat. Sandali mo na guys, balikan. Ito, dito ako. Nakaidlip ako saglit. Guys, parang power nap. Nagising ako, alam nyo ba, nagising ako na parang hindi ko alam sino mga kasama ko, saan ako. Nangyari ito sa akin, itong pangalawang beses na. Yung una, nangyari ito sa akin sa UAE guys, sobrang jet lag ko, na maliit pa si Yuhan, na nagising ako na hindi ko alam saan ako, sa Nepal ba ako, sa UAE ba ako, napilit ko talagang inaano yung mind ko na nasa ano ako, yung pilit ko nire-recall talaga. So katulad ngayon, nakaidlip ako saglit, nagising ako na talagang hindi ko alam sino ang nasa loob. Yung parang ganun ba, na parang kang naging kulang-kulang ako guys dahil alas 4 na nga ako natulog. Sabi ko sa inyo, di ba, gaya nga ng nakita nyo kung ano ang nangyari. So kulang talaga ako sa tulog dahil stress na stress talaga ako guys. Grabe, sobrang stress ako sa nangyari kagabi, and unexpected yun talaga. Hindi ko yun in-expect. Kahit sino naman, wala tayong may may mga alam sa kung ano ang mangyayari. Kaya importante talaga yung magdasal tayo before and after. Ako ya guys, kung ano yung sa asawa ko, hindi ko yan itatago sa inyo ya guys. Dahil ako, gusto ko lang talaga maging prangka. Ayoko yung ang bait ng asawa ko, ang sipag ng asawa ko. No guys, kung talagang masipag siya, sasabihin ko naman sa inyo, di ba? Na talagang si Deepak masipag naman talaga yan siya pag hindi lasing. Talagang mabait yan siya pag hindi lasing. Mabait naman talaga si Deepak guys. Kaso lang, ang problema sa kanya, hindi lang sa kanya guys, no, majority sa kanilang mga Nepali, uhaw sila sa alak guys. Addict talaga sila sa alak. So yung nangyari sa kanya kagabi, first time, ako guys bilang asawa niya, never ako nagkulang na mag-remind sa kanya. Alam ng kuya niya, alam ng nanay niya, alam ng mga dalaga yan. Alam nilang dito lahat. Dahil ako guys, never ako nagkulang. Kahit siya, alam na alam niya yan. Kahit anak ko, alam na alam niya kung ano ako. Hindi ako, guys, no?
ano ba yung, anong tawag dun, guys? Basta merong tawag dun sa isang relasyon na, ewan ko, basta, hindi ako yung bang hawakan ko yung asawa ko sa leg. No, hindi ako ganun, guys. Kahit pa paano, may mga ego din ang mga lalaki at nirespeto ko yun. Ayoko yung maging boss ako sa asawa ko dahil parang feeling ko, kinuhanan ko na siya ng karapatan. Pero yung sa akin lang, ang lagi ko lang hinihingi sa asawa ko. Kasi ever since naman, talagang nung bata pa si Deepak, pala inom talaga yan siya, guys. Tapos nung magjowa na kami, doon ko na unti-unti nakikilala na talagang palainom talaga siya, no? Ano talaga siya, yung bang talagang palainom siya na tao. Nung naging kami na mag-asawa na medyo naglaylo na siya, like kagaya ngayon, medyo laylo-laylo na siya. So, hindi kasi ma-avoid, no? Minsan na ma-invite siya ng kanyang kaibigan na katulad niyan, gabihin sila umuwi. So, mga ilang taon na rin kami nagsasama dito sa Nepal na okay naman, wala naman may nangyayari sa tuwing lumabas siya dahil umuwi naman siya ng mga aga. Ang pinakamaaga niya na uwi, guys, siguro mga alas 7, alas 6 uwi na yan siya. Mga recently lang, guys, nagbago yung kanyang paglabas-labas dahil bago yung kanyang kinakasama na kaibigan, yung isa niyang kaibigan, may restaurant kasi, dito lang banda sa amin. So, after ng birding nila, doon sila nagtatambay, no? Tatlo yan sila, yung isang birder na kaibigan niya. And trusted ko naman dahil mabait naman ang mga yan at hindi naman yan malayo sa lugar namin. And umuwi naman si Deepak ng maayos na walang may nangyayari sa kanya. So, kagabi, guys, ikwento ko sa inyo kung bakit at ano ang nangyari sa kanya. Habang ako, guys, no, kausap ko yung friend ko na ka-close ko, nag-work sa makeup kasama kami. Hi, She! Magkausap naman kagabi ni Sheila. So, ngayon, nung magkausap kami ni Sheila, kumakain ako that time, tapos na akong kumain, so naglinis-linis ako ng kusina. Maya-maya, dumating si Johan sa kusina, na sabi niya, Mama, andyan si, yung tatay niya nga, pero may parang daw siya dito, may dugo. So, nung narinig ko yung dugo, doon ako nagulat, bakit may dugo? Pero guys, bago pa yan, mayroon kasing mga tao dito na kinausap na ni Deepak na maglilinis ng aming septic tank na yung imbornal namin. Ngayon, itong mga tao na to, maaga pa lang tinawagan ko na yung asawa ko alas 6. Nasabi ko, nasaan ka na? Anong oras ka uwi? Kasi nga, ganun ako sa kanya. Pag lumabas siya, talagang alas 6 pa lang natawag na ako. Pag wala pa siya, tumatawag na ako. Follow up na ako. Alam niya na yung ibig ko sabihin. Means pinapauwi ko na siya. Tapos, nung tumawag na ako alas 6, kasi bago pa pala yung maglilinis ng septic tank namin, yung truck, may dumating pa ng isang matanda na siya yung maglilinis. Akala niya siya. Pero hindi. Tapos, nung mga banda alas 6, tumawag ako sa kanya, nasaan ka na? Dahil may tao na dito na pumunta. Which is, alam ko, may nakausap na siyang tao. Yun nga, yung mga sa truck na yun, na taga, ano bang tawag nun, guys? Yung magre-remove ng dumi sa imbornal. Basta ganun, guys. So, ngayon, sabi niya, saan yung tatay niya daw, kausapin niya. So, kinausap niya, kinausap niya yung tatay niya, nag-usap sila. And after nun, okay na, umalis na yung matanda. So, sabi ko, anong oras ka uuwi? Sabi niya, I'm coming na daw. Yung coming na yan, wala ako talagang tiwala dyan, guys, kasi proven ko na talaga yan. Tapos, pagdating ng mga alas 8, dumating na itong truck, no? Siyempre, wala kaming alam ni biyanan ko na lalaki dahil siya naman yung nakikipag-usap doon, no? Parang naloko pa kami. Pero hindi ko ngayon alam kung makukuha namin yan o ano ang mangyayari sa pera. Ngayon, guys, ganito ang nangyari. Alas 8 dumating yung truck na yan. So, ngayon dumating nung alas 8, tumawag na naman ako sa kanya. Sabi ko, nasaan ka na? Dahil alas 8 na, nandito na yung kinausap mo na maglilinis ng imbornal. Sabi niya, ibigay mo yung telepono sa tatay niya. Ngayon, binigay ko na naman, nag-usap sila. Okay na. So, ngayon, ayan, magsisimula na yung mga lalaki. So, siguro umabot na, mga alas 8 pasado, nagluluto ako ng hapunan namin, nag-check ako, bakit hindi pa nagsisimula ang mga lalaki? Tumawag na naman ako sa kanya. Sabi ko, nasaan ka na? Baka ikaw kako inaantay nitong mga lalaki, mga tagat, yung truck, dahil hindi pa sila nagsisimula. Sabi niya, hindi pa nila sinisimula. Sabi ko, hindi pa sila nagsisimula. Dahil yung kapitbahay namin, magpapalinis din siya. So, ngayon ganito ang nangyari. Pagdating ng mga alas 9, nagsimula na sila, nalinisin na. So, nag-start na. Doon na, guys, maya-maya konti, mga alas 9 pasado, dumating na siya.
dumating na siya at doon na pumunta sa akin ang anak ko sa kusina at nagsabi na, "Mama, parang may dugo dito si tatay niya daw." Ngayon, nung narinig ko yung dugo, syempre guys, kinabahan ako, bakit may dugo yung liig? Yung ganun ba? Syempre ako, parang nagpanic agad ako kasi syempre pag narinig mo may dugo, anong i-expect nyo, diba? Sabi niya parang there is may mali sa kanya. Tapos nung lumabas ako, andun yung kanyang kaibigan na kinakausap si Buwa na sinasabi niya na merong problema ang asawa ko daw. Siyempre parang alam nyo guys, yung kabog ng dibdib ko, parang hindi ko alam anong mangyari. Akyat ako sa hagdan, yung paa ko nanginginig kasi sabi ko anong nangyari dito sa asawa ko. Hinahanap ko siya. Nagkasalubungan kami guys, palabas siya ng kwarto nitong bunso nila. Hinahawakan niya yung ulo niya. Saan na yung bag? Yung bag ni Johan na yellow. May tinatakpan niya dito. At nakita ko guys, ang daming dugo sa liig niya. So doon ako guys na doon ako parang nag-shake na parang grabe yung ko. Pero sa isip ko, kalma Mila, ganun, no? Kasi syempre iniisip ko may hypertension ako, yung ganun ba. So, tapos sabi ko sa kanya, upo, sabi ko sa kanya ganun. Tapos ang ginawa ko, kumuha ako ng yung brief pa niyon, ang nakuha ko, binasa ko kasi linisan ko yung liig niya. Tapos tinignan ko kung saan nanggaling yung dugo. Tinignan ko yung ulo niya dito guys. May sugat nga. Hindi ko pa talaga makita kasi may mga buhok pa siya dito eh. So tinignan ko, dumadaloy yung dugo. Hindi naman yung pagdaloy ng dugo guys, hindi siya continuous. No? Kasi pag naugat yun, continuous talaga yun na malakas, or kung talagang malalim talaga, malakas ang dugo, di ba? So hindi naman, grabe guys yung kaba ko. Ang ginawa ko, kasi syempre nagpanik ako, bumaba ako guys sa nakatira sa amin, nagsulong ako doon guys sa bahay nila sa loob. Sabi ko, bye, tumawag ako kasi dalawa sasakyan nila, di ba? Sabi ko, please, pwede mo ba akong samahan? Sabi ko, dalhin mo na natin yung asawa ko, si kuya mo, sa emergency lang kasi kailangan na natin siya dalhin sa emergency. So, ngayon sabi sa akin nung kapatid niya, bakit ano nangyari sa kanya? Sabi ko, parang may sugat kasi siya dito at yung marami ng dugo, sabi kong ganun. So sabi nila, sige, ganun. Tapos maya umakyat na sila sa akin sa taas. At itong asawa ko, dahil sa sobrang kalasingan niya guys, para pa siyang guys, yung relax lang siya, no? Sa sobrang relax lang siya na, teka lang, gumaganyan siya. Sabi niya, relax muna, sabi niya sa akin. So syempre ako naman guys, hanggat mas madali, kung saan mas malapit dito, dalhin namin kasi sa ulo, hindi natin alam. Yung gano'n na sa isip ko. Sila kasi parang wala yung parang gano'n. Tapos tinitingnan din ng mga lalaki. Tapos sabi pa nung isang lalaki na taga-baba, ng kapatid niya, diyan na lang daw namin dalhin dito sa pharmacy para ipalinisan. Sabi ko hindi. Kasi sa ulo ito at parang talagang naano talaga siya. Yung naano talaga yung balat niya na parang medyo may kalaliman siya kasi makikita ako. Bumuka talaga ba yung balat? Tapos medyo malalim. Hindi siya yung parang nagasgasan lang or hindi kasi makikita mo yun sa dugo. So sabi ni Diba, sandali, linisan mo muna kasi ramdam niya rin yung dugo sa liig niya. Ngayon itong kaibigan niya, nagsasabi sa akin, hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa kanya. Nagulat na lang ako, nakikita ko na dumadali yung dugo dito sa liig niya. Tapos doon ako nagsabi sa kanya na anong nangyari sa'yo? Bakit may dugo ka dito? So doon din, hindi rin ramdam ni Deepak na may sugat siya at may dugo na dumadaloy sa kanya dahil sa kanyang kalasingan. So, ganito guys, nung afternoon, no, talagang nagagalit na ako sa kanya dahil panay sabi siya, nalinisan. Ano ang nilinisan ko? Dahil sabi ko, nalinisan na kita. Ang ibig niya sabihin, kasi nga, linisan ko daw yung sugat niya. Kasi nga may mga betadine ako dito, ganyan. Sabi ko, hindi ko pwedeng galawin yan na linisan ko dahil mukhang malalim yan ang sugat mo. Sabi ko, ngayon, pupunta tayo doon sa sa emergency sa hospital. Sabi ko, kailangan kang i-check. Hindi yung ako ang mag-check sa'yo at kung sino-sino lang. Sabi ko, ngayon makinig ka sa akin. Dahil sabi ko, pag hindi ka makikinig sa akin, papaluin kita, sabi ko sa kanya. Kasi galit na talaga ako, guys. Sa ganyan, kailangan ko maging matapang, guys. Dahil matigas ang ulo ng asawa ko. Mabait siya, guys. Pero kung sa katigasan ng ulo, matigas ang ulo ng asawa ko, sa totoo lang. Ako, nagre-real talk ako sa inyo. Nagiging totoo lang ako sa inyo, guys.
ngayon, ang nangyari, sabi ng mga andyan din si Buwa. Ang concern ko rin dahil syempre yung tatay niya matanda na, hindi naman umiimik si Buwa. Pero deep inside, alam ko, natitense din yung matanda. Syempre anak niya yan yung ganun ba. Pero ako kasi, as much as possible, madala na namin para ma-check, maagapan, ganun-ganun. Hindi na yung pakulkul pa siya na parang wala lang sa kanya kasi nga sobrang lasing, malay niya naman, 'di ba? Ngayon, sinakay na siya namin doon, no? Sinakay na siya namin doon. Yung kaibigan niya hindi pa rin mapakali na sinasabi ng kaibigan niya na parang yung pangalan ko napahiya, sabi niya sa akin dahil magkasama kami, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya, bakit at saan niya nakukuha. Kasi, alam mo ba, sabi niya sa akin, hinatid niya na daw nga si Deepak dito. Si Deepak, dumaan pa sa isang tindahan, dito lang guys, sa amin, dito lang, nakikita niyo yan, sa tindahan na nagbibinta ng alakan, na sabi niya daw sa kaibigan niya, alika muna, sabi niya, bili lang ako ng 3 alak, inom tayo sa bahay. Ngayon, doon na daw nag-start, after na daw umalis sila sa tindahan na yon, doon na daw niya napansin, na parang, may pula daw na dito ni Deepak na dumadaloy ba, na, kaya sinabihan niya hanggat sa nakarating sila, kasi malapit lang naman, hanggat sa nakita na niya sa ila talaga, na may mga dugo na dito si Deepak. Si Deepak hindi niya alam na may dugo siya. So ngayon, doon na guys nag-start na si Yuhan at saka yung kaibigan niya nagsabi na nga. At andun na nga, dumating na kami doon sa hospital. Dito lang guys, banda sa amin, napakalapit lang na hospital. Kung sabi ko kung saan, may malapit basta hospital, sabi ko doon tayo, sabi ko. Tsaka na lang yung kung saan yung maganda. Kasi kung maganda lang, mayroon naman, pero medyo malayo-layo pa. Sabi ko yung malapit lang muna. Sabi ko sa nagre-renta sa amin. So, okay, buti guys, hindi na siya umiinom itong taga-baba din namin. And talagang physically fit na siya ngayon. Kasi nga sabi ko sa inyo, di ba? Talagang ano siya ngayon, yung talagang sobrang pagpayat niya, yung parang talagang siya, into sports na siya this time. Otherwise guys, grabe din yan uminom guys, kahit araw umiinom yan at sobrang laki niya ngayon. Grabe, sobrang payat niya dahil grabe yung pag-exercise niya. Nagpapasalamat ako talaga na that time hindi siya lasing. Pwede din naman yung kapatid niya mag-drive pero at least andyan siya ba. And nagpapasalamat din ako kahit paano dahil may sasakyan yung nagre-renta sa amin dahil napakahirap pag emergency dahil hindi lang ito unang beses guys na na-experience ko ang mag-emergency dito dahil noon si Yuhan, emergency din kami pero scooter naman yung sinakyan namin guys. Hinabol pa kami ng aso sa gitna ng daan at madilim pa. Pinsan naman yun ni Deepak guys, no? Ang aming tinawagan. So ganyan ang problema dito kung kaya pinupush ko yan kay Deepak na mag-ano kami ng sasakyan kasi yan talagang iniisip ko guys in case of emergency lang talaga. Yun ang sabi ko talaga. But anyway guys, so ganito na pumunta na kami sa hospital. Wala. Lasing talaga guys ang asawa ko guys. Lasing talaga siya. Pagdating sa emergency, nakita niyo yung video ko, 'di ba? Pagdating sa emergency, gusto niyang matulog doon sa higaan guys. Kaya parang natawa yung nurse dahil sa kalasingan niya. So sabi ng nurse, wag kang matulog. Dapa. Yung parang ganun. Kasi tinignan agad siya ng doktor. May doktor doon. Tapos, hindi naman yun ganun kalakihan na hospital guys dito. O well-known na na hospital sa buong Kathmandu. Parang well-known lang siya sa lugar na to. And yan lang yung parang talagang pwede kang tumakbo anytime for emergency lang talaga. Pero kung malakihan talaga na hospital, meron din naman. Pero that time, talagang emergency lang talaga kami ba. So, ayun na nga guys, tinignan. Hindi malocate according sa doktor nga ng pasyente kung ano or hindi niya maalala kung ano ang nangyari, ganito ganyan dahil influence siya under ng alcohol. So, hindi siya pwedeng magsabi kung ano nangyari sa kanya dahil hindi niya nga maalala. Pero, nagko-cooperate yung pasyente according sa investigasyon ng doktor, guys. Sinusulat niya kasi sa papel doon, sa report niya. So, ayun, andun din kami sa kanya hanggat sa sabi ng doktor, nung chinek, hindi naman ganun kalalim. Okay lang, sabi ng doktor. At saka, kailangan lang namin tahiin ito. Sabi niya ganun. So, ayun, wala. Yung ulo niya, guys, tinahi. Dito. Ayan, guys, yung picture. Tinahi. Tapos, kalbo na nga siya. Panot na nga siya. Inaalagaan pa naman niya yan. Ngayon, natuluyan na talaga siyang hindi tutubuan ng buhok dyan. At parang
kung sa Ilonggo, pugaran na ng ibon, nakuha na niya, na naging pugaran na parang nest na ng ibon yung kanyang ulo, guys. At least, sabi ko sa kanya, yan na yung lesson. At sa sobrang kalasingan niya, imagine nyo guys, hindi niya maalala kung ano ang nangyari sa kanya. Sabi ko, what if ko na may nagsaksak sa'yo, 'di ba? At least pasalamat tayo, thanks God, ganyan lang ang nangyari. Ganyan guys ang sinasabi ko, na sana kung uminom or mag-inom ka ng alak, ibahin mo na yung yung ugali mo. Dahil unang-una, may maintenance ka pa. Dahil may high blood ka tapos umiinom ka. Kahapon di naman siya uminom eh. Pag talagang may siya guys, tinatawagan siya ng kaibigan niya, ugali niyang hindi siya makaayaw dahil isa din siya sa adik sa alak guys. No, sabi ko nga sa kanya, Diyos mo ang alak. Imagine mo, sinasabihan kita magpa-check up, pero mas gusto mo pang uminom. Ako guys, gusto ko lang maging totoo sa inyo. Ayoko maging plastic sa inyo dahil yan ang katotohanan. Hindi ko yan itatago sa inyo guys, nasasabihin ko sa inyo. Asawa ko ganito, asawa ko ganito. Mabuti na lang ang anak ko, hindi nakakaintindi. Otherwise, ayoko rin iparinig sa kanya dahil sa totoo lang na-stress din ito kagabi. What I will call? Kuya. Dahil napapahiwil ko, lakad na anak. So, kagabi guys, iniintindi ko lang yung, yung feelings. And, kung di tapos na guys, natahi na. Yung babalik kami doon after 7 days para sa dressing. And, ayun, ngayon, lahat na niya guys, parang nire-recall niya saan sila pumunta, saan sila nagano. Tapos kanina, bumili kami ni Johan ng manok. Ako naman, nagtanong-tanong ako doon about sa CCTV. Kasi kung pwede ma-check namin, mag-check kami. Kasi baka nga may gumawa, hindi natin alam, di ba guys? Kasi nga, according din naman sa kanila dito, may mga baguhan dito na every night, may mga masasama talaga na mga baguhan dito na pagala-gala dahil may mga nangyayaring away-away dito guys. At may mga pagala-gala na mga baguhan dito na talagang masasabi mong under influence din sila ng alcohol at nananakit talaga sila. So kaya yun din ang purpose ko na talagang pumunta ako sa ilang shops doon sa kanila ni Didi at sinabi ko dahil ganito ang nangyari sa asawa ko. So ngayon guys, ayan, tumawag si Deepak sa Momo Shop. Tinanong din siya kung okay ka lang dahil nga pumunta ako doon, di ba? So sinabihan siya ni Kuya dahil syempre guys, hindi man ako iba sa mga nagtitinda dito. Sa akin lang ba na para at least kung may gumawa man sa kanya, hindi na guys mangyayari sa iba guys. What if pala ganyan pala ang gawain? Kasi nga diba, yung iba nga nasasaksak na sila, hindi pa nila alam, nasaksak na pala sila, huli na nila nalaman. Parang ganun din si Deepak na tinamaan siya dito, hindi niya pala alam na tinamaan na siya dito. Kasi according sa doktor guys, ang mga doktor alam nila yan guys, diba? Yung mga sugat natin, kung ang mga shape, diba? Kung tama ako sa mga expert dyan. Kasi according sa doktor, nung una niyang tinignan, sabi ko, parang I feel like someone hit him. Sabi niya, tingnan ko. Nung na-shave na ng doktor, at talagang habang niya na, chinek niya na lahat-lahat. And after sinabihan niya ako, yung sa wound niya, para talagang may sa kanya. Yung may naghampas ba, ganun. Kasi actually guys, si Deepak, mabait yan na tao guys, cool yan siya, wala yan siyang mga kaaway, unless na guys na pag uminom, kahit uminom yan guys sa bahay, tahimik yan siya, hihiga lang yan siya pag nalasing siya. Pero pagkasama niya ang mga kaibigan niya, pala kwento yan si Deepak, yung ikukwento niya patungkol sa mga pelikula. Alam ko yan guys, dahil yan ang mga narinig kong feedback, kaya nag-i-enjoy sa kanya ang mga kainuman niya. Pero hindi ko talaga alam kung napagtripan lang siya or kasi siya mismo hindi niya maalala guys. Kasi kung naisip ko na nadulas siya, nabunggo siya. Wala man guys, malinis man siya pagdating niya. Kahit na yung kaibigan niya, hindi alam kung ano ang nangyari sa kanila o sa kanya guys. Dahil hindi talaga niya ma-recall. Dahil yung kaibigan niya guys, lasing din. Imagine nyo yan guys, na pagdating namin dito, galing na kami ng hospital, may mga gamot na kami nadala. Guys, yung tagalinis naman namin ng imbornal, guys, parang mag-aaway na naman sila. Kasi nga, lasing na siya, nakipag-usap pa siya doon, which is tama naman siya, guys, actually, dahil, alam nyo ba, kinuhanan pa kami ng 15K.
15,000 rupees sa isang septic tank namin na napakaliit. At samantalang sa kabila kay Didi, dalawang septic tank ang nilinis, 6,000 lang ang kinuha. Nag-take advantage sa amin ang tao na yun dahil alam nila si Deepak na ospital at lasing. So ngayon, nag-scan doon through sa account ni yung taga-renter namin. Kasi wala man ako guys, QR. Si Deepak lahat yan guys. So hindi ko yan alam paano mag-scan. Sa totoo lang guys, kasi ganun dito yung style. Hindi na uso yung mag-withdraw ng pera. Ako nga, kung nanonotice nyo, nag-withdraw ako ng pera. Diba? Si Deepak minsan lang guys, kasi puro scan na lahat dito. Ako kasi wala ako niyan. Hindi ako marunong niyan. So ngayon, sabi ng taga-renta namin, kasi hati naman kami sa bayad. Ate Mila, sabi niya ako na ang magbayad. Sabi ko kasi may cash pwede akong kumuha sa account ko. Pero, syempre, sarado na ang ATM. Sabi ko, at naubos na doon sa bayad sa hospital yung cash ko. At saka kung mag-scan man, si Deepak mayroon din. Ilasing din yan. Ako, hindi rin ako marunong. Sabi niya, no problem, sabi niya. Kasi half-half naman kami. So, nag-scan agad siya automatic, guys. 15,000. Narinig ni Deepak ang 15,000. So, doon na siya nag-start na bakit 15,000? Hindi naman 15,000 yung pinag-usapan natin. Doon ako kasi lasing siya, pero alam niya guys kung magkano ibabayad. Kasi siya ngayon nakipag-deal sa tao. So ngayon doon na naman guys nagsimula guys na para mag-aaway sila. Kasi sabi ng tao, sige ibabalik ko ang mga dumi sa imbornal. Sabi niya, sige ibalik mo ang mga dumi sa imbornal. Ngayon ako na guys ang nakipag-usap kasi talagang gusto ko na talaga santukin yung asawa ko guys. And yung anak ko na stress na rin, sigaw na rin siya sa tatay niya. And doon ko naman na guys, na yung feelings ng anak ko kasi parang ayoko makita si Johan na alam niyo yun, na sobrang stress siya kagabi na grabe yung iyak niya. So sabi ko, pasok na kayong lahat. Pinaalis ko na yung lalaki. Sabi ko, Yugo, sabi ko doon ka na sa kabila kay Didi. Okay, sabi ko sa kanya, sinara ko na yung gate at sinabihan ko na si Bay ng taga-renta sa amin na pasok ka na Bay, sabi ko, Daddy, sabi ko, at saka ibigan niya, please, na natin to si Deepak sa taas. Kasi parang, which is tama naman si Deepak kasi alam niya talaga kung magkano na yung pinag-usapan nila. At imagine nyo guys, 15K, nag-take advantage siya dahil lasing si Deepak. So, hindi niya pala alam na tanda pa rin ni Deepak. Pero guys, ngayon, to make the long story short, kasi mahaba na talaga ang kwento ko. After nun guys, naakyat na kami, pinaghandaan ko na silang dalawa ng kaibigan niya. So yung kaibigan niya hindi talaga mapakali kung bakit at ano ang nangyari at paano siya nakakuha ng ganito. Dahil wala man ako may nakita na may naghampas sa kanya or ganito, ganyan. Hindi talaga guys mapakali yung kaibigan niya. So ngayon, sabi ko, sige kumain na. At sabi ko, kung pwede, wag ka na umuwi. Dito ka na lang matulog. Pero kasi umuwi talaga siya. So okay ngayon guys, ganito nang nangyari. After nun din, nagpahinga na talaga. Ngayon dito na kinaumagahan, ngayong umaga na to. Paano hindi ka maloko? Ikaw mismo yung nakipag-usap sa mga tao. Tapos ikaw yung lasing na. So kaya yan, tinake advantage ka nila. Pero kinausap niya na kanina yung opisina na bakit ganun ang kinuha sa amin. Pwede niya namang ireklamo yan guys. So sila nang bahala mag-settle niyan. Kumbaga ayoko na guys na mag-interfere dyan. Dahil in the first place may kasalanan talaga si Deepak kasi siya talaga yung nakipag-deal dun sa mga tao na yun. Naging irresponsible talaga siya gawa ng alak. So kaya ang problema ko guys sa mga mahilig din uminom dyan, paano kaya ito patigilin ng asawa ko, lasinggero? Paano kaya ito patigilin, disiplinahin pa. Sabi ko nga sa kanya, andito ngayon 2 dalaga, sabi ko nga may pumunta dito nung last na taga-rehabilitation, naghihingi sila ng mga tulong. Ganito kasi yan dito guys. Although may mga rehab naman dito from the government. Pero hindi totally na 100% na talagang tinututukan yan ng taga-gobyerno guys. So kaya mayroon yan sila parang komunidad dito. Community by community yan sila. So ang ginagawa nila, nag-house to house yan sila. Maglilinis yan sila guys sa mga bakuran. Tapos magbibigay ka ng pera. Dadalhin nila yung mga gustong magbago guys, na mga users na sa drugs, sa alak, na ganun ba guys, tapos nagbibigay ka ng pera. So todo explain nung isang araw sa amin ni Deepak. So binigyan na lang ni Deepak ng pera at sabi niya okay na yun, wag na, at hindi na kami magpalinis. Kaya sabi ko nga, plus sa 2 dalaga na pag bumalik yan dito, ipapasama ko ito at willing ako magbigay monthly 1,000. Sama nyo ito para lang matuto. Hindi ko pa yan guys na sa nanay niya. Sa totoo lang, hindi pa ito. Ngayon pa lang ito makikita ng nanay niya kasi iniisip ko rin yung feelings ng nanay niya, Pero hindi, kasi ako guys ako lahat nag-shoulder. Sabi ko nga,
magpa-opera ako, ikaw pa yung nauna magpa-opera? Sabi ko sa kanya. Tapos alam mo namang may high blood ako, diba? Alam mo rin may high blood ka. Binibigyan mo pa ako ganito. Sa totoo lang guys, sobrang stress ko, hindi ako makatulog. Kahit, alam niyo na pilit kong gusto kong pumikit, grabe yung heartbeat ko, na nakikinig na lang ako sa Bible verse sa YouTube, na para makatulog ako guys, para makomfort ako. Grabe guys, sobrang stress ko kagabi, sobrang. Kaya manotice nyo, wala akong reply sa mga comment nyo kagabi dahil yun ang nangyayari. So, wala, sabi ko, ayan na yung price mo na sinasabi ko sa'yo na hindi ka nakikinig. Grabe guys, ang tigas ng ulo. Kasi talagang sila guys, ang mga Nepali, uhaw talaga sila sa alak. Uhaw talaga sila sa alak guys. Sa totoo lang, yan ang totoo. Uhaw yan ang mga yan sa alak. Kaya, hindi ko na lang alam sa iba no kung talagang nagbago sila o talagang hindi talaga yan sila umiinom or ano, ewan ko na lang guys. Pero talagang majority sa kanila, grabe sa alak. Isa na ang asawa ko. Mabuti-buti na nga ngayon yan. Pero ako guys, sabi ko, alam mo, pag ganyan ka, sabi ko, hindi na kita sa susunod anuin niya kasi talagang kung puno lang. Puno na ako guys, kaya mas more ko binibigyan priority yung anak ko. Kasi bakit ko bibigyan priority guys, yung mga titigas ang ulo. Katulad yan, ganyan pa yung nangyari. So kaya sabi ko sa kanya, sample na yan sa'yo. Buti nga sabi ko kako, what if po nasaksak ka doon, napagtripan ka at sinaksak ka? Yung ganun ba? Ilang beses ko guys yung sabi, para sa akin guys, hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang. Kaya sobrang stress ko talaga guys. Grabe talaga guys. Ang takot ko, pero thanks God no, na kukontrol ko yung sarili ko. Yan, lesson na yan talaga sa kanya guys, na hindi kasi nakikinig guys eh. Hindi after ng birding, may resto kasi yung kaibigan niya. Alam niyo guys, inaano ko lang eh, kinukontrol ko yung bunganga ko, mga kaibigan niya. Pero talagang malapit na talaga ako magpatikim, sa totoo lang. Pero kay Deepak, mahirap kasi guys na ano no, sobrang tigas ng ulo guys, sobrang tigas ng ulo. Sabi ko, ano ka? Basta guys, mahirap ang ganito.